Alexiala, and always that scoreboard pressure on someone so young. Buong mundo natulala, hindi makapaniwala na mauulit na Alex Ayala ang mga big wins last year sa Miami Open. This year, pinatunayan muli ni Alex that her wins against top players in the world is not a fluke. Alex pumutok agad at nakuha ang unang set, tuluyang tinalo si Magda Linette 2-0. Isang makapigil hiningang aksyon ang natunghayan ng buong mundo. At yak isa ka sa mga Pinoy na sumigaw watching online streaming na walang tulugan. Buti na lang at Sunday dito sa Pilipinas at walang pasok. Buong mundo natulala talaga. Hindi na ito simpleng panalo, ito ay statement win na muling humanik sa Miami Open. Si Alex hindi lang basta nanalo, pumutok agad, kumontrol at tinapos ang laban na parang sanay na sanay sa ganitong stage. At ang resulta, straight sets laban kay Magda Linette, 6-3, 7-6, at balik ulit sa round of 16. Hindi na ito coincidence, pattern na to. Pero bago yan ay makikisuyo muna kami at baka pwede i-share ang aming video. Paki-click na rin ng like at subscribe button, pati ang notification bell. Maraming salamat po. Sa unang set pa lang, ramdam mo na agad ang intent. Walang pakiramdaman. Agad-agad niyang dinikta ang tempo gamit ang signature niyang lefty angles at malalakas na forehand na parang lindol sa baseline. Hindi nakasabay si Linette sa bilis at pressure. Napilitan siyang mag-adjust sa ritmo na hindi niya kontrolado. Isang maagang break, tapos solid holds. Textbook aggression na may control. Ito yung klase ng opening na nagsasabi sa kalaban. Hindi ito magiging madali. Pero ang tunay na laban, nasa second set. Dito pumasok ang experience ni Linette. Bumawi, nag-adjust at ilang beses pang umabante sa crucial moments. 3-4, 4-5, 5-6. Tatlong beses siyang nagtangkang kontrolin ang set. At dito masukat ang mental toughness ng kahit sinong player. Pero si Alex, hindi na tinag. Walang panic, walang forced errors. Sa bawat pressure point, may sagot siya. Either through composed rallies o big shot execution. Hanggang sa naitulak niya ang set sa tiebreak. At doon niya tuluyang pinakita ang killer instinct. Sa tiebreak, ibang Alex na ang lumabas. Mabilis na 3-0 lead, tapos tuloy-tuloy hanggang 7-2. Walang hesitation, walang second guessing. Pure confidence under pressure. Dito mo makikita na hindi lang siya talent, isa na siyang closer. Yung tipong kapag dikdikan na, mas lalo siyang nagiging delikado. At kung titignan mo ang numbers, lalo pang lalalim ang kwento. Mas mataas ang first serve percentage, mas efficient sa second serve, mas marami ang total points won. Sa break points, clinical. Sa return game, aggressive. Ibig sabihin, hindi siya nanalo dahil sa swerte. Nanalo siya dahil siya ang mas mahusay sa critical moments. Emotional layer, explosion. Pinoy crowd parang nasa sariling bansa. Bandila sa bawat sulok, sigawan sa bawat punto. At hindi lang local, international crowd ramdam din ang energy. Parang concert ulit. Parang may sariling gravity ang presence niya sa court. Sa kabilang side, ramdam ang bigat ng pagkatalo, lalo na't galing sa malaking upset si Linette, pero natapat sa mas mainit na player. At ngayon, eto na ang mas malaking tanong. Ano ang susunod? Sa round of 16, makakaharap niya si Carolina Muchova. Isa na namang mataas ang ranking, isa na namang tactical challenge. Pero based sa pinakita niya ngayon, malinaw na hindi na siya basta challenger. Isa na siya sa mga player na kayang gumiba ng bracket. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa isang panalo. Hindi na lang ito tungkol sa run. Ito ay tungkol sa isang realidad na untunting tinatanggap ng mundo. Kapag si Alexandra Ala ang nasa Miami, hindi siya sumusunod sa history. Siya ang gumagawa nito. Buong mundo natulala. Sa gitna ng Miami Open, isang bagay ang naging malinaw agad. Hindi ito magiging dikit na laban kung si Alex ang magdidikta ng tempo. At yun mismo ang nangyari. Mula unang punto pa lang laban kay Magda Linette, ramdam na ramdam ang intensyon. Walang warm-up, walang pakiramdaman, attack mode agad. Set 1 pa lang, binuksan ni Alex ang laban na parang may mission. Yung lefty angles niya, hindi lang pang setup, pangwasak agad ng rhythm. Kada cross-court, kada inside-out forehand, parang pinipilit niyang ilayo si Linette sa comfort zone. At doon nagsimula ang problema ng Polish veteran. Hindi niya makuha ang teaming, hindi niya makontrol ang rally. Si Alex ang nagdidikta kung saan pupunta ang bola, kung gaano kabilis ang exchange, at kung kailan magtatapos ang punto. At nang makuha niya ang early break,
hindi na siya lumingon. Dito mo makikita ang maturity. Hindi siya nagmadali, hindi siya nag-overhit. Controlled aggression. Alam niya kung kailan papasok ang power at kung kailan steady lang para ma-secure ang hold. Ito yung malaking upgrade sa laro niya. Hindi na lang puro explosiveness, kundi may kasamang composure. Resulta, 6-3, malinis. Direkta, walang drama. Pero huwag ka magkamali. Hindi ibig sabihin nito tapos na ang laban. Kasi sa kabilang side, si Lynette ay hindi basta-basta sumusuko. Veterana yan, sanay sa ganitong sitwasyon at habang papasok ang second set, doon nagsimulang umikting ang laban. Naramdaman niya na kailangan niyang baguhin ang approach. Mas pinahaba ang rallies, mas naging patient, at sinubukang i-neutralize ang bilis ni Alex. Pagdating ng second set, dito na nagsimula ang tunay na gera. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang mas malakas. Ito na ay tungkol sa kung sino ang mas matibay. At dito pumasok ang experience ni Magdalinette. Sunod-sunod na adjustments, mas mahabang rallies, at ilang beses pa siyang umabante sa score. 3-4, 4-5, 5-6, tatlong pagkakataon na parang siya na ang may control. Pero bawat pagkakataon na yon, may sagot si Alex. Ito yung moment na pwedeng mag-crack ang isang batang player. Yung pressure ng crowd, yung bigat ng moment, yung expectation na kailangan mong tapusin ang laban. Pero si Alex, walang panic, walang hesitation. Sa bawat crucial point, mas nagiging kalmado pa siya. Parang habang lumalaki ang pressure, mas lumilinaw ang laro niya. At nang mapilit niya ang tiebreak, doon na tuluyang nag-shift ang momentum. Kasi sa tiebreak, hindi na sapat ang experience. Kailangan mo ng killer instinct. At iyon ang pinakita ni Alex. Mabilis na 3-0 lead, aggressive returns, smart shot selection, at higit sa lahat, walang sayang na puntos. Si Lynette, kahit anong gawin, hindi na makabalik sa ritmo. Ang bawat error, parang lumalaki. Ang bawat miss, parang mas mabigat. Samantalang si Alex, tuloy-tuloy. 7-2, game. Set, match. At dito na pumutok ang buong eksena. Crowd sumabog, Pinoy flags nagliparan at buong tennis world napanganga. Hindi lang dahil nanalo siya, kundi dahil kung paano siya nanalo. Galing sa marathon match, pero fresh pa rin. Galing sa pressure moments, pero composed pa rin. Ito yung klase ng performance na nagsasabi. Handa na siya sa mas mataas na laban. Stats, pabor sa kanya. Mas maraming points won, mas efficient sa serve, mas deadly sa return. Pero higit sa lahat, mas matibay sa crucial moments. At yun ang tunay na difference sa ganitong level. Ngayon, pasok na siya sa round of 6 kung saan haharapin niya si Karolina Muchova. Isa na namang malaking test. Isa na namang pagkakataon para patunayan na hindi ito fluke, hindi ito lucky run, kundi consistent rise ng isang global contender. Pero sa ngayon, ay celebrate muna natin ang panalo. Saka na lang ang next match. Congrats, Alex. Pa-Jollibee naman dyan.